Ngayon ay meron tayong child dedication or child presentation. At binubulay muna natin sandali ang salita ng Diyos dahil yan ang sabi ng salita ng Diyos, ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa ay gawin nyo sa pangalan ng Panginoon. Bakit ang mga bata o ang mga sanggol ay hindi binibinyagan? Ang sagot, wala kasing utos sa Bible na ang bata ay binyagan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 28, kung ano ang ating gagawin, yung kanyang iniutos. Ganito ang sabi, dahil dito magsiyaon nga kayo, 28:19, at gawin ninyo ang mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Narinig po natin yung verse. Ano daw ang ating gagawin? Yung lahat ng iniutos. Ay yung pambinyag, kaninong utos yun? Ngayon, ang sabi po sa Roman Catholicism, infants, unless regenerated to God through the grace of baptism, whether their parents be Christian or infidel, are born to eternal misery and perdition, the limbus infantum. Yan po pala ay deklarasyon ng mga konseho ng Romano Katoliko. Ang Council of Trent na natatag ng 1545, ang Council of Lyons, ang Council o Ecumenical Council of the Roman Catholic. Tatlong konseho ang siyang nag-utos na ang bata ay binyagan. Ang tanong, may isang verse ba na nagsasabing ang bata ay binyagan? Tatlong konseho yun, pinamumunuan ng Papa. Pero, isang verse sa Bible, wala. Lalong-lalo na, hindi iniutos ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang layunin, kaya pala ang bata ay binibinyagan, ay upang wag pumunta doon sa limbo, na kung saan doon ang bata ay dinadala. Limbo means darkness. Infantum is a Latin word meaning child or babes, mga sanggol or infant. Kung si Kristo ang tatanungin natin, saan ba naman nauukol o nakalaan ang mga bata? 10:14, dadapot nang ito'y makita ni Jesus, Mark, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan niyo magsilapit sa akin ang mga maliliit. Ang maliliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Ano daw yung kaharian ng Diyos? Para kanino? Nauukol sa mga bata. Ang laki ng pagkakaiba, no? Sa Katoliko, ang bata pupunta sa limbo. Kaya binibinyagan. Pero sa salita ng Panginoon, ang mga bata pala ukol sa langit. Mas malaki ang problema ng matanda kaysa bata. Ang bata, pag hindi sumampalataya, ang matanda, impyerno yan. Pag hindi magsisi, ang bata, wala pang pagkisisihan, walang kasalanan. Kaya ang mga bata ay ukol sa kaharian ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, yung mga bata nang si Jesus ay ihandog, pinatungan ng kamay. Mababasa natin sa Lucas, hindi binuhusan ng tubig, hindi winisikan. Puro wala sa Bible Ay ano yun nasa Bible? Luke chapter 2. At ganito ang sabi sa 22, at nang maganap na ang mga araw ng kanilang paglilinis,
alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Anong ginawa ng si Jesus ay sanggol? Iniharap sa Panginoon. Ngayon, ano ba meron doon? Pag iniharap sa Panginoon. Kaya tanong-sagot lang tayo, no? At ating binabasa sa Bible. Ito, sa aklat naman ng Matthew, chapter 19, verse 13. Nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya sa kanya ang kanyang kamay sa kanila at ipanalangin. May kadugtong pa yan. Ano raw ang layunin ng paghaharap doon sa sanggol, sa Panginoon, upang ipatong ang mga kamay sa Kanya. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, ipatong ang Kanya mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngayon, ano ba mayroon doon sa pagpapatong ng kamay at doon sa pananalangin? O di balikan natin ang sinasabi dito sa aklat ng Matthew, ng Mark. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag niyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito naukol ang kaharian ng Diyos. Verse 16, at kinalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. Yung palang pagpapatong ng kamay, mga kapatid, ay sign ng blessing sa bata. Lahat ba'y makapagpapatong ng kamay? Hindi. Ang may karapatang magpatong ng kamay, yung binigyan ng authority. Kaya sabi ng ating Panginoon sa aklat ng John, kaya binubulay po nating mabuti ito. Doktrina ito Mahalaga ito. Ano ang sabi? 20, verse 21. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. O ngayon, si Jesus nasa langit na. Sino ngayon na magpapatuloy ng gawain ng Panginoon? Yung kanyang mga sinugo. Kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, gayon sinusugo ko kayo. Sino naman yung mga sugo ni Jesus? Ano ang tawag ni Jesus? Luke 6:13. Ito ang sabi. Kung ano ang tawag sa kanila, Luke chapter 6, verse 13. Babasahin ko ang sabi ng kasulatan. At nang araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Ang itinawag pala ni Kristo sa kanyang mga sugo, mga apostol. From the Greek word apostolos. Kaya sa Romans 10:14-15, how can they preach except they be sent? Except they are apostolos. Wala tayong magagawa. Yan ang aral ng Bible Mahirap naman nating salansangin ang salita ng Diyos, ang Bible. Yan ang sinasabi ng Bible. Ang may karapatang mangaral, yung mga sinugo. Sa Greek, apostolos. Ngayon, si Kristo nasa langit na, sino ngayon ang magpapatong ng kamay? Kaya, ang mga sugo ng Diyos, ang mayroong karapatang magpatong ng kamay, gaya na sabi dito sa 1 Timoteo 1:6. Halimbawa, si Pablo, si Apostol Pablo. Dahil dito'y ipinapaalala ko sa inyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ang nagpapatong pala ng kamay, ang may karapatan, ay ang mga sugo. Ang mga apostol. Si Timoteo, pinatungan ng kamay ni Pablo. Ngayon, halimbawa, kung ang isa'y hindi apostol,
Pero kasamahan naman sila ng mga apostol. Yung mga kasamahan ng apostol, may karapatan din namang magpatong ng kamay. Kaya nga, gaya na sabi ng Apostol Pablo, at ito yung ating babasahin, na kanyang sinabi, ipinapaalaala niya kay Timoteo. Ano ba yung kanyang paalaala kay Timoteo? Basahin natin ang kanyang paalaala kay Timoteo tungkol sa bagay na ito. Sa unang Timoteo 5:22, huwag mong ipatong na madali ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Si Timoteo, hindi apostol. Pero pinatungan ng kami ng apostol. Yung palang pinatungan ng kami ng apostol, may karapatang magpatong ng kamay. Kung pinatungan ka ng kami ng apostol, ay kung hindi, ay walang karapatang magpatong ng kamay ang gayon. Pero iingatan, baka kung sino lang ang iyong basta mapatungan, sapagkat ang pagpapatong ng kamay ay paggagawad ng blessing, ng pagpapala. Kaya kanino ginagawad ang pagpapala? Hindi sa kanino man basta-basta. Hindi doon sa lumalakad sa kasalanan. Ang pagpapala ay doon sa nilinis sa kasalanan at pinatawad. Doon sa walang kasalanan. Kaya ngayong umaga, tayo'y nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos at gaya ng ating dating ginagawa, mayroon tayong child presentation